Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Bago ko po simulan ang aking talakayan, nais ko muna pong ipakilala ang aking sarili. Ako nga po pala si April Alvarez, ang inyong tagaulat ngayong araw. Ngayong araw po ay ating tatalakayin at bibigyang pansin ang ikasampung kabanata ng El Filibusterismo na pinamagatang Kayamanan at Kagustuhan. Bago ko po ipakilala sa inyo ang mga pangunahing tauhan at ang mga ganap nila sa kabanatang ito, nais ko muna pong ipaitindi o ipaalam sa inyo ang konting buod sa kabanatang ito. Buod. Panaluyan si Simon sa tahanan ni Cabezang Tales na nasa pagitan ng San Diego at Tianguig. Sa kabila ng kahirapan, dala ni Simon ng pagkain at ibang pangangailangan pati na rin ang 2 kaban ng alahas. Ipinakita ni Simon ang kanyang revolver kay Cabezang Tales. Dumating sina Kapitan Basilio, Sinang, asawa ni Sinang at Jimena Panchang upang bumili ng mga alahas. Binuksan ni Simon ang maletang ng alahas na may iba't ibang uri, ayos at kasaysayan. Namili si Sinang ng hiyas habang sinabi ni Simon na siya rin ay bumibili din ng alahas. Tinanong ni Simon si Cabezang Tales kung may pagbibili itong alahas. Iminungkahi ni Sinang ang kwintas na tawaran ni Simon ng 500 piso. Nalaman niyang ito ay pagmamayari ni Maria Clara, ang kanyang kasintahan na naging madre. Ayon kay Hermana Penchang, hindi dapat ipagbili ni Cabezang Tales ang kwintas at dapat kausapin muna niya ang anak na si Juli. Pumayag si Simon at sinanggunian muna ito. Paglabas ni Cabezang Tales, nakita niya ang praile at ang bagong may-ari ng kanyang lupa. Kinabukasan, nawala si Cabezang Tales kasama ang revolver ni Simon. Naiwan ang isang sulat at kwintas ni Maria Clara. Sa sulat, humingi ng paumanhin si Cabezang Tales at sumapi siya sa mga tulisan. Pinag-iingat din niya si Simon sa mga tulisan. Hinuli ng mga gwardyang sibil si Tandang Selo. Natuwa si Simon dahil natagpuan na niya ang taong kailangan niya na may tapang at tumutupad sa pangako. Samantala, 3 ang pinatay ni Cabezang Tales noong gabing iyon. Ang praile, ang lalaking gumagawa sa lupa, at ang asawa nito na putol ang leeg at puno ng lupa ang bibig. Sa tabi ng bangkay ng babae ay may papel na may nakasulat na Tales na isinulat ng daliring isinawsaw sa dugo. Ngayon at may alam o may kaalaman na po kayo sa kabanatang ito, akin naman pong ipapakilala sa inyo ang pangunahing tauhan na nabanggit sa ikasampung kabanata ng El Filibusterismo. Isasama na rin po nating banggitin ang kanilang mga ganap sa kabanatang ito. Simon, gumanap bilang pangunahing tauhan na dumalo sa tahanan ni Cabezang Tales. Nagdala siya ng mga pangangailangan at alahas para ibenta. Cabezang Tales, ang ama ni Juli, at may-ari ng tahanan kung saan nakituloy si Simon sa huling kabanata. Sumapi siya sa mga tulisan at nag-iwan ng sulat para kay Simon. Kapitan Basilio, dumating upang bumili ng alahas mula kay Simon. Sinang, isang karakter na bumili ng alahas kay Simon at asawa ni Kapitan Basilio. Hermana Penchang, isa ring karakter na dumating upang bumili ng alahas mula kay Simon. Maria Clara, kasintahan ni Simon na may-ari ng isang kwintas na tinatawaran ni Simon. Juli, anak ni Cabezang Tales na dapat kausapin tungkol sa pagbebenta ng kwintas. Praile, hindi ito pinangalanan ngunit isa sa mga pinatay ni Cabezang Tales. May-ari ng lupa, isa pang karakter na binanggit sa dulo ng kabanata bilang isa sa mga pinatay ni Cabezang Tales. Tandang Selo, hinuli ng mga gwardiya sibil at natagpuan ni Simon na may tapang at tumutupad sa pangako. Ngayon, at alam niyo na ang mga karakter at ang kanilang kanya-kanyang ganap, dumako naman tayo sa tagpuan ng kabanatang ito. Ang tagpuan sa kabanatang ito ay ang tahanan ni Cabezang Tales na nasa pagitan ng San Diego at Tianguig. Ngayon, isusunod ko naman ang mga talasalitaan. Nakipanuluyan, kahulugan,
tumira pansamantala sa tahanan ng iba. Revolver, baril o isang uri ng sandata na may umiikot na silindro. Hiyas, mga alahas na karaniwang gawa sa mamahaling bato. Paumanhin, paghingi ng kapatawaran. Guardia Sibil, mga opisyal na tagapagtupad ng batas. Daliring isinawsaw sa dugo, mensahe gamit ang dugo. Ngayon at may alam na rin kayo sa mga talasalitaan, isusunod ko naman ang mahalagang pangyayari sa kabanatang ito. Mahalagang pangyayari, ipinakita rito ng mga tauhan ang mga katayuan nila sa lipunan na ipinakilala at binigyan ng katauhan. Dahil dito, nagkaroon ito ng kaugnayan sa ating kasaysayan bunga ng pananakop ng mga Kastila. Binuhay dito ang mga katangian ng mga tauhan at mga damdamin nito. Ipinaliliwanag rito ang estado ng buhay ng isang mayaman at maralita o mahihirap. Masasabing matataas ang narating ng mga tauhan at may nananatiling alila pa rin sa lipunan. Ang paniniwalang ang mamamayan ang nakakaangat at may tinatamasa sa buhay, ngunit ang mahihirap ay mananatiling mahihirap. May mga iba't ibang kaisipan din tulad ng utang na loob, mga panglait, mangyuyurap ng pagkatao at makasariling damdamin. Ngayon at may alam na kayo sa mga nangyari sa ika-10 kabanata, ngayon naman ay ano ba ang aral ang makukuha natin sa kabanatang ito? Ang ika-10 kabanata ay nagpapakita ng malalim na paglalarawan sa kahirapan at pagsasamantala sa mga Pilipino. Ipinapakita din dito ang impluwensya ng relihiyon sa mga desisyon at kilos ng mga tao. Ito rin ay nagbibigay tiin sa kahalagaan ng pagkakaisa at pagtutulungan upang labanan ng mga mapangapi at mapagsamantala. Naglalaman din ito ng aral na mag-ingat sa pagpapahalaga ng material na bagay dahil ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa mga bagay na ating pag-aari kundi sa ating pagkatao, integridad at mga relasyon sa iba pang tao. Ang pagkawala ng lupa at kabuhayan ni Cabezang Tales ay naging dahilan para sumapi siya sa mga tulisan at gawin ang hindi tama. Nakalaunan ay naging sanhi ng kanyang paghihiganti. Ipinakita rito ang epekto ng pagsasamantala ng mga kapangyarihan sa mga mahihirap na Pilipino at nagtutulak sa kanila upang gumawa ng karahasan upang mabawi ang katarungan. Yan po para sa aking kabanata. Sana po ay may naiintindihan po kayo sa aking nireport. Maraming salamat po.